Ituloy natin ang kwento ng adventure journey ni Bilbo sa The Hobbit, The Desolation of Smaug, na pinalabas noong 2013. Movie Tagalog Recap. Sa pagpapatuloy ng adventure ng Thorin Company patungo sa Looney Mountain, sa may bandang ibaba ng bundok Correc, namataan ni Bilbo sila Azog at ang mga orc. Sa may bandang kanan naman, ay ang napakalaki at mabangis na oso. Agad nang sinabi kila Gandalf ang nakita. Sa pagputok ng liwanag, nagpatuloy muli ang habulan nila Thorin at ng mga orc. Sa kagubatan, malapit sa Anduin River, ay bigla nilang narinig ang napakalakas na hiyaw mula sa mabangis na Black Bear. Sa kalagitnaan ng kakahuyan, ay mayroong isang bahay. Kumaripas sila ng takbo patungo dito. Kasunod din ang nagagalaiting bangis ng dambuhalang itim na oso. Nagawa nilang makapasok sa loob ng bahay. Doon muna sila magpapalipas ng gabi, sa tahanan ni Born, ang dating tagapangalaga at bantay ng Ford of Correc, laban sa mga goblins at sa mga wargs. Siya din ay nagpapalit-palit ng anyo, mula sa pagiging matipuno at malakas na nilalang, hanggang sa maging mabangis at dambuhalang Black Bear. Siya na lamang ang kahulahulihang uri nito, matapos maalipan at ubusin ng mga orc ang lahi nila. Samantala, sa nabuong alyansa ng mga orcs ng Moria, at ng necromancer ng Dol Guldur, inatas kay Azog ang pamumuno sa nalalapit na gera. Inatasan naman niya si Bolg, ang kanyang anak, na ipagpatuloy ang pagtugi sa grupo ni Thorin Oakenshield. Kinaumagahan, pinaghandaan ni Born ng almusal ang kanyang mga bisita. Pinag-usapan nila ang pagsuong sa Enchanted Mirkwood Forest, ang Elves Road ng mga Wood Elves of Mirkwood. Ang mas mabilis na daan papuntang Lonely Mountain, bago pa man sumapit ang Durin's Day. Pinahiram ni Born ang kanyang mga alagang ponies at kabayo, para mas mabilis na marating nila ang Mirkwood Forest. Sa bukna pa lang ng Elven Gate, ramdam na agad ang nababalot na hiwaga sa looban nito. Pinakawalan nila ang mga ponies pabalik kay Born. Sa pagpasok pa lang ni Gandalf, narinig niya ang boses ni Lady Galadriel. Sa paglapit niya sa isang rebulto, bumulaga sa kanya ang marka ng necromancer. Agad siyang pinapunta ni Lady Galadriel sa Mountain of High Hells, para alamin pa ang katotohanan. Agad na lumisan si Gandalf matapos ihabilan sa kanila na magkita sila sa may overlook, bago ang slopes ng Erebor. Nagpatuloy naman sa pagpasok ang grupo ni Bilbo at mga dwarf warriors sa Enchanted Forest. Sinundan nila ang pathway patungo sa labasan ng Mirkwood Forest. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, nakaramdam sila ng kawalan ng hangin, at maging ang pathway na kanilang sinusundan, ay naglaho na din. Sa kadiliman, nagpatuloy pa din sila kahit na paikot-ikot lamang sila at pabalik-balik sa kanilang dinaanan. Tuluyan na nga silang nawala sa kawalan. Pinaglaruan lamang sila ng hiwaga ng kagubatan. Hanggang maisipan ni Bilbo na akyatin ang puno na nababalot ng mga agyo, para masilayan ang sikat ng araw sa gawing silangan. Sa tuktok, nakalanghap siya muli ng sariwang hangin, kasabay ng paglipad ng mga blue butterflies. At sa gawing silangan, abot tanaw na niya ang bundok ng Lonely Mountain. Alam na niya ang labasan sa kagubatan. Agad niya itong sinabi sa mga kasamahan, pero walang nakarinig sa kanya. Sa kanyang pagbaba, bumulaga sa kanya ang naglalakihang mga gagamba. Binalot siya ng sapot nito, kasama ng kanyang mga kaibigang duwende. Pinagpiestahan ng mga higanteng gagamba ang kanilang mga bagong huli. Hanggang si Bilbo ay nagising, at sinaksak ang higanteng gagamba, na sana ay papapak sa kanya, gamit ang kanyang sting sword. Patay! Sa kanyang pagkatakas sa sapot, agad niyang sinuot ang singsing. Siya ay naging invisible, at naintindihan ang lengguwahe ng mga gagamba. Sa pagkakataong iyon, inatake niya ang mga gagamba, at isa-isang niligtas ang mga dwarf warriors. Yun nga lang, sa pagsubol ng higanteng gagamba, ay nabitawan niya ang mahiwagang singsing. Patuloy sa pagdating ang marami pang higanteng gagamba. Hindi naman nagpatalo ang mga matatapang na dwarf warriors. Nakita ni Bilbo ang singsing. Ang kaso, biglang sumulpat ang bagong silang na giant spider. Sumiklab sa galit si Bilbo, at pinagtataga ang gagamba.
Mukhang unti-unting napapailalim sa kapangyarihan ng singsing ang dating kalmadong hobbit. Hindi pa din nilubayan ng mga higanteng gagamba ang mga dwarf. Sa patuloy na pagsalakay ng mga ito, biglang sumulpot si Legolas, ang anak ni Haring Thranduil, ng Wood Elves Kingdom. Kasama din si Tauriel at madaming mga Wood Elves warriors. Matapos makipagtuos sa higanteng gagamba, ay dinusarmahan nila ang mga dwarf warriors at dinala sa Wood Elves Kingdom. Habang si Bilbo naman ay nagkubli gamit ang singsing. Sumunod siya sa kingdom at nakapasok ng hindi nakikita. Iniharap si Thorin kay Haring Thranduil, habang kinulong naman ang iba sa Halls of the Woodland Realm. Muling nagkaharap sina Thorin at Thranduil na parehas may galit sa isa't isa. Galit si Thranduil sa angkan ni Thorin dahil sa kadupangan nito sa kayamanan ng Lonely Mountain. Galit din naman si Thorin sa imperyo ng mga Wooden Elves ni Thranduil dahil sa pagtalikod nito at di pagtulong sa kanila sa kasagsagan ng pag-atake ni Smaug sa kaharian ng Erebor. Kinulong silang lahat habang nalalapit na ang Durin's Day. Sa kulungan, na-intriga si Tauriel sa mga kwento ni Kili. Nakagaangan niya ito ng loob. Habang nakasulyap naman sa kanya si Legolas, na may pagtingin din sa kanya. Yun nga lang, pilit silang pinaglalayo ng ama. Samantala, sa may imbakan ng wines, nakita ni Bilbo ang susi ng kulungan. At sa kalagitnaan ng kawalan ng pag-asa ng mga dwarf, ay biglang nagpakita si Bilbo dala ang mga susi. Agad niyang pinakawalan ng mga kaibigan. Sa mga empty barrels ng wines, isa-isang pumasok ang mga duwende. Binuksan ni Bilbo ang lagusan, at nag-slide pababa ang mga barrels sakay ng mga duwende patungo sa ilog. Sumunod din naman si Bilbo. Napansin din naman agad ng mga Elves Guard ang pagtakas ng mga duwendeng bihag at hinabol sila. Tuloy-tuloy na bumulusok ang mga barrels sa mabilis na agos ng ilog. Natimbrihan nila Legolas ang mga guard ng River Gate, at agad na sinara ang lagusan. Nang biglang sumalakay ang lupon ng mga orc ni Bo, nilusog nila ang mga na-stranded na dwarf warriors. Agad namang umakyat si Kili patungo sa pihitan ng gate para buksan. Nakita siya ni Bo at pinalo siya ng poisonous arrow nito sa hita. Biglang dumating si Tauriel at sinalaban ang mga orc. Sa di namang pagdating ng grupo ni Legolas at pinagsusukol sila. Sa kasagsagan ng kaguluhan, sinamantala ni Kili na buksan ang gate at nakalabas sila. Sa hagupit ng malakas na alon, nagpatuloy sa pagbulusok ang grupo ng mga duwende. Tuloy pa din naman ang pagtugis ng mga orc. Kahit na nasa loob ng barrels, nagawa pa din ng mga dwarf warriors na makipagsabayan sa pag-atake ng mga orcs. Sinigundahan pa din naman sila ng mga sumusunod na grupo ng mga elves sa pagsukol sa mga kaaway. Sa kanya-kanya nilang husay sa pakikidigma, nagawa nilang masutil ang mga kaaway. Sa kanilang mga abilidad at bilis, walang binatpat ang bangis ng mga orcs. Sa pinagsalit na galing ng mga dwarf at elves, natalo nila ang mga orcs. Hanggang tuluyan ng makalayo ang grupo ni Thorin, kabuntot pa rin ang grupo ni Bo. Sa may gawing pangpang, nanaog ang grupo ng mga duwende. Tinitiis naman ni Kili ang sugat niya sa hita. Habang sila ay bahagyang nagpapahinga, ay biglang lumitaw si Barb, ang The Bowman. Mula sa lahi ng mga Girion, ang orihinal na Lord of Dale, bago pa man lamunin ng nagbabagang apoy ni Smaug, ang lugar na yon. Nakilala siya ni Balin na taga Esgaroth o Lake Town dahil sa kanyang kasuotan. Naroon siya sa pangpang para sana kolektahin ang mga wine barrels ng mga elves. Sa pakikipagsuhulan ni Balin, nagkasundo sila sa pangsamantalang matutuluyan sa mga sandata hanggang sa makatawid sila sa Esgaroth. Sa kadiliman at katahimikan ng gabi, tinahak nila ang lawa. Sa kalagitnaan, pinakubli ni Barb sila Bilbo at ang mga duwende sa loob ng empty barrels. Maya-maya lang, bigla silang pinunan ng sandamakmak na mga isda. Sa may gate ng Esgaroth, kailangan nilang dumaan sa goods inspections. Nag-aabang sa kanya si Alfred, ang deputy assistant, at counselor ng corrupt nilang Master of Lake Town. Malaki ang inggit niya kay Barb, at pilit niyang pinapabagsak ang moral nito, dahil sa malaking impluensya nito sa mga mamamayan ng Lake Town. Ganun pa man, nalusutan pa din siya ni Barb. Nagsikalat naman ang kanyang mga alipores sa paligid ng lawa. Pinalusot tuloy ang mga dwarf sa kanilang kasilyas.
Nagtaka sina Sigrid, Bane, at Tilda, ang mga anak ni Barb, sa pagsulpot ng mga duwende. Napasilip si Thorin sa bintana. Nakita niya ang dwarvish wind lance. Ang higanteng pana na ginamit ni Lord Dirion of Dale, panlaban para sana puksain si Smaug, gamit ang Black Arrow sa pag-atake nito sa bayan ng Dale, ngunit nabigo. Nang hanapin ni Thorin ang napagkasunduan nilang sandata, nilabas lamang ni Barb ang mga gamit sa pangingisda, martilyo, at iba pa. Pinasok tuloy nila ang imbakan ng mga armas ng Master of Lake Town. Yun nga lang, nahuli sila ng mga guards at iniharap sa kanilang master. Nang mabalitaan ito ng mga mamamayan ng Lake Town, bumalik sa kanila ang hula patungkol sa pagbalik ng mga dwarf sa Erebor. Sa matatamis na pangako ni Thorin sa mga mamamayan ng Lake Town, na magkakaroon sila ng parte ng mga kayamanan, sa oras na mabawi nila ang Lonely Mountain, ay tinatuwa nila ito. Kaya, malaya nilang pinaalis ang mga dwarf warriors, para mabawi ang Erebor. Hindi na pinasama ni Thorin si Kili, dahil sa malubhang kalagayan nito. Nagpaiwan din si Owen, para sa paggamot, at si Philly, para samahan ang kapatid. Maging si Beaufort, ay di sinasadyang naiwan din, dahil sa napaimbing siya sa pagtulog. Binalik nila si Kili sa tahanan nila Barb. Samantala, sinaway ni Toriel ang utos ni Haring Frendil, na huwag lalabas ng kaharian ng Elf Kingdom ng Mirkwood, matapos niyang marinig sa bihag nilang orc, ang pagbabalik ni Sauron. Sinundan niya ang mga nakatakas na duwende, dahil sa kanyang concern, lalo na sa kalagayan ni Kili. Hindi rin naman siya natiis ni Legolas, at sinamahan siya. Narating na nila Thorin ang Overlook, sa slopes ng Erebor. Pero, walang Gandalf na naghihintay sa kanila. Kasalukuyan kasi siyang nasa Mountain of High Fells, para alamin ang tungkol sa Necromancer. Pinapunta din niya si Radagast sa libingan ng mga ringwraiths. Ang may hawak ng 9 Rings of Men. Sila ang mga dating Manish Kings, na naging pinakamataas na servant ni Dark Lord Sauron. Una, ang The Lord of the Nazgul, o kilala din sa tawag na Witch King of Angmar, ang nakaharap din ni Radagast. Pangalawa, ang The Shadow of the East, o kilala din sa bansag na The Dragon King. Pangatlo, ang The Dog Lord, ang may bansag ding The Dark Marshal. Pang-apat, ang The Black Assassin, o ang The Betrayer. Pang-lima, ang The Blind Sorcerer, o kilala din bilang The Undying. Pang-anim, ang The Black Threat, o ang The Ice King. Pang-pito, ang The Dark Messenger, o kilala din sa tawag na The Quiet Wraith. Pang-walo, ang The Fire King, o ang The Tainted. At ang huli, ang The Black Horseman, o ang The Shadow Lord. Silang lahat ay muling nagbalik at pinatawag ni Sauron, sa kaharian ng Dol Guldur. Ang bundok ng mahika at ng kababalaghan, para paghandaan ang nalalapit na gera sa silangan. Agad niyang pinabalik si Radagast, para ipaalam kay Lady Galadriel ang kanilang natuklasan. Habang mag-isa naman niyang hinarap ang sinasabing Necromancer. Nababalot ng kapangyarihang itim ang kaharian ng Dol Guldur. Hinamon ni Gandalf ang nagkukubling espiritong itim na ipakita ang tunay nitong kaanyuan. Umalangaw-ngaw ang hamon ni Gandalf sa paligid. Naramdaman ito ni Azog at ng kanyang mga orc. Inabot na ng dilim, pero wala pa ding Necromancer ang humarap sa kanya, nang biglang, lumitaw sina Azog at hinambalos siya. Dinapensahan naman siya ng kanyang magic baston. Sa dami ng mga orc at ng mga wargs na nakapaligid sa kanya, siguradong lalapain lang siya ng mga ito. Kaya, siya ay bigla na lamang naglaho at tumakbo papalayo. Hinabol siya ng mga kalaban. Sa kanyang pagtakbo, nakaharap niya ang napakalaking anino, ang sinasabing Necromancer. Ipinangtapat niya ang kanyang magic spell kasabay ng malakas na liwanag ng kanyang baston. Tinapatan din naman siya ng malakas na puwersa ng kadiliman ng anino. Napakalakas ng kapangyarihang itim, na pangibabawan ng kapangyarihang liwanag ni Gandalf. Hanggang, tuluyang madaig ng kapangyarihang itim ang kanyang liwanag. Inihagis siya ng malakas sa pader. At sa paglapit ng nagbabagang apoy, lumitaw sa kanyang harapan ang tunay na kaanyuan sa likod ng Necromancer. Ang pagbabalik ng kapangyarihan ni Dark Lord Sauron. At sa kulungan, nakita ni Gandalf ang lupon ng mga mandirigma ng mga orc, pasugod sa nalalapit na gera. Samantala, natuklasan na din sa wakas nila Bilbo ang daanan patungo sa lihim na pintuan. Inakyat nila ang napakatarik na hagdanan nito paitaas.
Eto na marahil ang lihim na pintuan papasok sa loob ng palasyo ng Erebor. Sakto sa itinakdang huling liwanag sa panahon ng Variance Day. Dali-dali nilang hinanap ang butas ng susian. Ngunit hindi nila matuklasan. Nauubusan na sila ng panahon at unti-unti na ding lumulubog ang liwanag ng araw. Nawawala na sila ng pasensya sa kakahanap. Hanggang tuluyan ng nagkubli ang liwanag ng araw. Ang lahat ng kanilang paghihirap ay nawala ng saysay. Nabigo sila sa pinakahuling paraan sa pag-asang muling mabawi ang kanilang kaharian. Bigong binitawan ni Thorin ang susi at sila ay bumaba ng kabundukan. Maliban kay Bilbo na matiyagang pinag-aaralan ang nakasulat sa mapa, at sa huling pagkakataon ng iyon, nangyari ang nakasulat. Tumayo sa tabi ng kulay abong bato, sa pagkatok ng ibon at sa paglubog ng huling liwanag ng araw, sa panahon ng Gurren, ay sisikatin ang susian. Masaya niyang pinagsigawan sa mga kaibigan dwarf warriors ang natuklasan. At sa muling pagbabalik ni Thorin at ng mga duwende, ay nabuksan ang lihim na pintuan. Sa loob ng 60 taon, muli silang nakatapak sa kanilang kahariang Erebor. Ang lubos nilang kagalakan ng masilayan muli ang mapamusong marka sa trono ng hari, ang The King's Jewel of Arkenstone. Ang natatanging rason sa pagkakadawat ni Bilbo Baggins sa grupo ng Thorin Oakenshield. Samantala sa may Lake Town, patuloy pa din ang pagdidiliryo ni Kili sa natamong sugat sa hita. Kailangan nila ng dahon para bumaba ang lagnat nito, kaya agad na kumuha si Bofur sa kwadre ng baboy. Habang ang mag-amang Barb at Bane naman, ay kinuha ang natitirang Black Arrow, para paghandaan ang nagbabadyang muling pagsalakay ni Smaug. Nakita sila ng mga bantay ng Master of Lake Town at hinabol sila. Tinago ni Bane ang Black Arrow sa bangka, habang nadakip naman si bar nila Alfred, at nabagan siya. Hindi naman alantanan ng karamihan, ang pagdating ni Bolg at ng kanyang lupon ng orc sa nayon. Nasundan nila si Bofur at sinalakay ang kinaroroonan nila Kili. Dinepensahan naman ng mga magkakapatid at ng mga duwende ang pagsalakay nila. Mabuti na lang, to the rescue sila Toriel at Legolas. Sa makitid na sulok ng bahay, nilampaso ng mga elves ang nagkalat na kadumisan ng mga pangit na orc. Nagsipag-atrasan sila, lalo nang malaman na wala doon ang target nilang si Thorin Oakenshield. Hinabol naman sila ni Legolas. Si Toriel naman ay nanatili para tulungan ang mga dwarf gamutin si Kili. Sa nalalamang panggagamot ni Toriel, kasabay pa ng kanyang mga elvish phrases, nailigtas niya sa kamatayan si Kili. Nagkaharap naman sina Bolg at Legolas. Gamit ang Orcrist sword na kinuha niya kay Thorin, sinubod niya ang mga orc at si Bolg. Pero, sa laki at lakas ni Bolg, paulit-ulit siyang inihagis nito at binunti. Nakabawi din naman siya ng bahagya. Sa unang pagkakataon, nakaharap niya ang malakas na katunggali. Pero, patuloy pa din niya itong tinugis. Sa kabilang banda naman, tuloy ang misyon ni Bilbo. Ang mahanap ang Arkenstone. Isa lang naman ang kabilin-bilinan ni Balin sa kanya, ang uod niyang magising ang dambuhalang dragon. Madali lang naman kung tutuusin, nag-iisa lang naman ang batong ito, na nakahalo sa malabuhanging imbak ng di mabilang na mga ginto, mga alahas, at sari-saring mga kayamanan. Dahan-dahan niyang sinimulan ang masusing paghahanap. Pero, saan nga ba talaga niya ito sisimulan? Kahit anong ingat, sumambulat pa din sa kanya ang mata ng natutulog na dragon. At sa kanyang kinalalagyan, mistula lamang siyang lalong naging bibwit, sa sobrang laki ng dragon na nasa kanyang likuran. At tuluyan namang nagising ang dambuhalang dragon. Pero, bago pa man siya mahuli nito, naisuot na niya ang singsing at siya ay naglaho. Ganun pa man, kahit hindi siya nakikita ni Smaug, naaamoy niya ang hindi pamilyar na amoy nito, at naririnig ang paghinga. Kumaripas tuloy siya ng takbo sa takot. Matalino si Smaug, nalalaman niya na mayroong something precious na hawak si Bilbo. Nagawa niyang palitawin ang nagkukubling hobbit.
Nadaan naman siya sa matatamis na pambobola ni Bilbo. Sa kanilang pagbobolahan, biglang sumulyap ang pinang ng batong Arkenstone. Sa harapan at mabahong hininga ni Smaug, nagpapalusot ang Hobbit Thief, habang dumidiskarte malapitan ang bato. Alam din kasi ng dragon, ang kaugnayan niya sa mga dwarf warriors at ang pagbabalik ng mga ito para sa kayamanan ng Erebor, at para din sa Arkenstone. Suportado din niya ang nalalapit na pagsalakay ng mga orc. Nagpagulong-gulong ang bato. Hinabol naman ito ni Bilbo. Patuloy sa habulan ng dragon, si Bilbo, at ang bato. Tuso si Smaug, kaya niyang baliktarin ang mga pinanggako ni Thorin, patungkol sa pamamahagi ng kayamanan. Minsan na din kasi niyang napatunayan, ang kadupangan ng angkan ni Thorin. Pinagmayabang niya kay Bilbo ang kanyang kakayahan at lakas, na hindi kayang pantayan ni Noman. Pero, sa kanyang pagmamalaki, napansin ni Bilbo ang marka ng sugat na iniwan ng Black Arrow ni Girion, na tumama sa kanya noon. Abot kamay na ni Bilbo ang Arkenstone. Hinamon naman siya ni Smaug na kunin ito nang makita niya ang kahinaan ni Thorin, pag nasa mga kamay na niya ang bato. Pero, sa pag-atake ni Smaug kay Bilbo, ay bigla itong naglaho. Nagapoy sa galit ang dragon. Tuloy lang din naman sa pagtakbo si Bilbo. Nasalubong niya si Thorin na atat makuha ang Arkenstone. Dumating din ang mga dwarf warriors at hinarap ang nag-aapoy na galit ni Smaug. Nagtatakbo silang lahat, maiwasan lang ang mapangwasak na buga ng apoy ng dragon. Kailangan nilang makalabas ng palasyo para matakasan si Smaug. Pero, nang makita nila ang mga patay nilang mga kalahi, mas nang ibabaw sa kanila na patayin ang dragon, at tapusin na ang paghahari-harian nito. Naghiwa-hiwalay ang mga dwarf para siya ay malinlang. Kamuntikanan pang ang maprito ng buhay si Thorin. Mukha namang kumakagat sa pain si Smaug, sa mga planadang galawan ng mga dwarf sa tanawan ng ginto. Sa malakas na pressure ng tubig, sa mga flash flame bomb ni Balin, at sa mabigat na timbang ni Bomber, napigilan nila ang pag-atake ng dragon. Galit na galit si Smaug, ni hindi niya mahuli ang mga dwarf. Hanggang natuon ang atensyon niya kay Bilbo. Naramdaman niya din ang pagmamalasakit nito sa mga mamayan ng Lake Town. At sa Gallery of the King, tinawag siya ni Thorin. At sa mataas ng kinatatayuan nito, ay bumulaga kay Smaug ang higanting rebulto ni King Thror, na gawa sa purong ginto. Namangha si Smaug sa ganda ng nakita. Nang biglang, sumabog ang natunaw na higanting rebulto sa harapan niya. Bumulusok ang malalawan ng ginto at tila nilamon siya ng buo. Nagmistulang malaking entamblado ng ginto, ang sahig ng gallery. Tagumpay na sana, nang biglang bumangon ang naggagalaiting dragon. Lumabas ng palasyo si Smaug, at lumipat. Pinagpag lamang niya ang nakabalot na ginto sa kanyang katawan, sa madilim na kalangitan. Sa sobrang niyang galit, siya naman ang magpapamalas muli ng lupit ng kanyang paghihiganti sa mga mamamayan ng Lake Town. Maghanda na ang lahat, sa muling pagbabalik ng dragon, dala ang apoy ng kamatayan.